Mapagpalang araw sa inyo, Sir Vic. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo. Karanasan naming pamilya ito sa nilalang na tinatawag nating aswang. At kung paano kami ginambala nito sa hindi namin inaasahang pangyayari. Huwag na po natin patagalin, sir. Ito na po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Toto. At kuya ko naman, tawagin na lang natin sa pangalang Ipe. Sanggang dikit kami ng kuya ko na ito. Kahit saan siya magpunta, ay kasakasama niya ako. Nangyari ang karanasan namin ito noong taong 1990 sa isang liblib na baryo dito sa norte. Hindi ko na lang babanggitin, sir, ang eksaktong lugar para iwas na lang din tayo sa issue. Sa pagkakaalala ko, nasa 7 taong gulang ako nito at ang kuya ko naman ay nasa 10. Dalawa lang kaming magkapatid ng mga panahon na yon. Ngayon kasi, sir, ay 6 na kami. Kasama namin sa bahay noon ay si mama at papa, pati na din si lolo. Ang lolo po namin ay isang albularyo at hilot sa lugar namin. Araw-araw ay may dumadayo sa bahay namin para magpagamot sa lolo. Nariyan yung mga napilayan, nasasapian, nakukulam, nababarang, at ang pinakamalala ay yung mga nayayanggaw. May isang pagkakataon nga nun na may isang dumayo sa amin na nakiusap sa lolo na puntaan ang anak nila na nayanggaw daw. Taga-kabilang baryo ito, di naman kalayuan sa aming baryo. Kailan pa nayanggaw yan? Tanong ng lolo sa mag-asawa. Nung nakaraang linggo lang po, Tatang Mario. Sagot naman ng lalaki. Ganun ba? Medyo matagal na pala. Mukhang malapit nang mabuo ang naipunla sa kanya. Sagot naman ng lolo. Kaya nga po, madami-dami na din po kaming nilapitan na albularyo. Ngunit lahat po sila hindi kinaya na alisin ang pagkayanggaw ng anak namin. Wika pa ng lalaki sa malungkot na boses. Sana po, matulungan niyo po ang anak namin, Tatang Mario. Tugon naman ang ginang. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya. Sagot naman ng lolo. Ipe, ato, gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang baryo? Pagtawag nito sa kuya. Opo, lo, sasama po ako. Tugon naman ng kuya. Lo, ako din po, gusto kong sumama. Wika ako naman. Nako, pwede ka namang sumama, apo. Pero magpapaalam muna tayo sa nanay at tatay mo. Mahirap na, baka mapagalitan pa tayo. Tugon naman ng lolo. Dali-dali naman akong tumungo kila nanay at tatay upang magpaalam na gusto kong sumama kila lolo at kuya sa gagawin nilang gamutan. Sa una ay ayaw pa akong payagan ng mga ito hanggang sa nakumbinsi ko na din sila sa kondisyon na hindi ako ihiwalay sa lolo at hindi ako magpapasaway. Natuwa naman ako sa pagpayag nila at agad na akong tumakbo papunta kila lolo. Nang maayos na namin yung mga gagamitin ng lolo, ay agad na kaming naglakad kasabay nung mag-asawa. Buti na lang at may sasakyan ng mga ito. Kung kaya, hindi na kami napagod papunta dun sa bahay nila. Habang nasa biyahe kami, may binigay si lolo sa amin ni kuya na kulay pulang tela. Nang kinapa ko ito, ay meron ito na kung ano sa loob. Sabi ni lolo, asin, luya, at bawang daw ito na dinasalan niya. Kaya wag na wag daw naming aalisin ito sa katawan namin. Yun kasi ang poprotekta sa amin laban sa mga aswang.
Noong una ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ni Lolo. Lalong-lalo na yung sinabi niya na mga aswang. Ang pagkakaalam ko lang may gagamutin lang ang lolo na may sakit. Nakaraniwan naman niyang ginagawa. Nang makarating na kami sa bahay ng mag-asawa, sinabi sa amin ng lolo na huwag kaming lalayo sa kanya. Pagtapak pa lang namin sa bahay nila, ay amoy na namin ang napakalansang amoy. Kahalin tulad nito yung amoy ng ipot ng manok sa may mga poultry na nabasa, o kung nakasabay na kayo sa kalsada ng nagdi-deliver ng manok. Ganun po kabaho. Pasintabi po pala sa mga kumakain. Nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ng bahay, ay doon na mas tumindi pa yung amoy na napakabaho. Nagwika pa si Lolo. "Mga apo, dito lang kayo sa likod ko at mukhang agresibo ang isa na to." Hindi pa tinuturo ng mag-asawa kung saan ang kwarto ng binata, ay punintahan na agad ito ni Lolo. Siguro dahil sa ramdam at kabisado na niya ang mga ito. Kaya dali-dali naman kaming sumunod dito. Pagpasok namin ng kwarto ay nagulantang kami sa aming nakita. Kasi sir, kalunos-lunos ang sinapit ng binata. Nakagapos kasi ito sa 2 kamay at 2 paa nito. At pasintabi po ulit sa mga kumakain. Kasi nagkalat po ang dumi nito sa may higaan, sa sahig, maging ang suka nito sa kanyang buong katawan. Napakapayat na din ito, na tipong ilang buwan na siyang hindi kumakain. Nakatitig ito sa amin ng masama at gumagaralgal pa ang boses. Agad na nagwika ang lolo sa padre di pamilya ng bahay na kung maaari na humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila, kasi kung silang 2 lang ay hindi nila kakayanin yung gagawin niyang gamutan. Agad naman na tumalima yung lalaki. Inutusan naman ng lolo ang babae na magpakulo ng tubig at lagyan ito ng asin. Yun kasi ang gagamitin na panghugas at ipapainom dun sa binata. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na yung lalaki kasama ang ilan sa mga kapitbahay nila na mga kalalakihan. May ilang kababaihan din na makikimarites siguro. Pagkadating nila ay nakarinig naman kami na may hinang huni ng kikik. May hina, indikasyon na malapit lang ito kung nasaan kami. Wika pa sa amin noon ng lolo. Agad na nag-utos ang lolo na magsindi na ng goma sa labas o sa lutuan at lagyan din ito ng asin, upang maitaboy ang mga nag-aabang sa paligid ng bahay. Ito siguro yung sinasabi ng mag-asawa na dumadalaw sa anak nila gabi-gabi. Agad naman na tumalima yung ibang kababaihan at naghanda na si lolo sa kanyang gagawin. Inilabas niya ang kanyang mga gamit sa panggagamot. May inilabas din siya na parang bilog na bagay. Parang metal ang itsura nito, pero di ko alam kung para saan yun. Naglabas din ang lolo ng mga halamang gamot, buntot ng pagi, tansong punyal, langis at iba pa. Nilapitan nila yung binata kasama yung ibang kalalakihan. Nagwawala pa din ito na animoy nasisiraan na ng ulo. Nang mga oras na yun, tila ba mga angat ito. Nilapitan ito ni lolo. Kahit ramdam mo sa kanila ang pandidiri at pagpipigil ng hininga dahil sa sobrang baho. Tiniis lang nila para lang magamot ang binata. Unang ginawa ng lolo ay pinatong niya yung bilog na bagay sa tiyan ng binata. Pagkalapag ng lolo nun ay kasabay ang pag-iingay ng ilang hayop sa labas ng bahay. Merong baboy, pato, manok at kalabaw. Na pinagtakhan naman namin
kasi wala naman kaming nakitang mga alaga ang mag-asawa bago kami dumating dun sa bahay. Napangiti naman ang lolo at nagwika ng, "Huwag niyo nalang pansinin ang mga yan. Mukhang kinakabahan sila kasi hindi nila magiging kalahi itong binata." Kasabay nun, ng pagpapagulong ni lolo ng bilog na bagay sa tiyan ng binata. Nanlaki ang mga mata namin nang may mga itim na buhok ang lumabas doon sa tiyan ng binata na pumulupot doon sa bilog na hawak-hawak ng lolo. Kumpirmado talaga na nayanggaw ang binata. Patuloy pa din sa pagwawala ang binata ng mga oras na yun. Bumubula na ang bibig nito, indikasyon na nalalapit na mabuo ang sisiw o punla sa loob ng binata. Inutusan ng lolo ang mga kalalakihan na pagtaliin ang mga kamay at paa ng binata dahil ibibiti nila ito ng patiwarik upang mailabas nito ng buo ang nasa loob ng kanyang tiyan. Masyado na kasi itong malaki, wika ng lolo. Agad naman silang tumalima, nagtulong-tulong sila upang maigapos nila ang binata. Hirap na hirap nga sila. Nasa 10 kalalakihan na sila pero hirap pa din. Hanggang sa naitali na nga nila ito at naisabit na. Nagpakuha ang lolo ng timba o balde upang ito ang gagawin niyang pansalok ng isusuka ng binata. Nang handa na ang lahat, dito na nagsimulang magritual ang lolo. Kasabay din ito ang alulungan ng mga aso sa labas ng bahay. Takot at kaba ang nararamdaman namin ng mga oras na yun, sir. Yung ibang kababaihan nga ay nagdadasal na. Mahigpit naman akong nakayakap kay kuya. Walang kurap-kurap kong pinagmamasdan kung ano ang kahihinatnan ng gagawin ng lolo. Nagsalita ng magbigkas ang lolo ng mga salitang Latin, kasabay ng pagpapaikot nito sa binata. Matagal na panaikot ito ng lolo. Ako man nahilo din sa sobrang tagal. Nang matapos na ang orasyon ng lolo, dito na kami namangha kasi ang dami ng sinuka ng binata na kulay itim na malapot. Para siyang kumpul-kumpul ng makakapal na buhok na nabalutan ng slime. Pero ang pinagtataka namin hindi ito mabaho gaya ng nasa isip naming lahat. Kasi amoy latik ito. Ang bango, nakakagutom nga. Nang mailabas na lahat ng binata yung nasa sikmura niya, ay nagulat kami kasi may bigla na lang na lumundag na maliit na bagay galing dun sa loob ng timba. Maliit na mabuhok, hindi naman siya sisiw, pero parang gano'n na nga. Ang kaibahan lang, wala itong tuka at kulay itim ang malalaking mata nito. Nagpaikot-ikot lang ito doon sa may kwarto hanggang sa humandusay nilang ito sa may sahig at tuluyan ng nalusaw. Kasabay nun, ang pagbalahaw ng mga nilalang na nasa labas ng bahay. Tanging buhok na lang ang naiwan nito doon. Ipinababa na ng lolo ang binata. Pinadala sa may sala upang doon linisin at dasalan ng lolo. Labis na pasasalamat naman ng mag-asawa sa ginawang tulong ng lolo sa kanila. Wika naman ng lolo na wag nang aayaan ang kanilang anak na pumunta kung saan-saan. Gayong may itsura kasi ito. Madali talaga itong matitipuhan ng mga ganoong nilalang. Nagbigay na din ng pangontra ang lolo sa pamilya upang hindi na sila gambalain ng mga nilalang sa dilim. Kinaumagaan na kami umuwi ng lolo. Noong gabi na yon, sa bahay nung nayanggaw, ay panay pa din ang pagpaparamdam ng mga aswang. Ngunit tila ba wala silang magawa
upang makalapit man lang doon sa bahay. Napag-alaman namin na may inusal pala ang lolo bago pa lang kami makapasok doon sa bakuran ng bahay na yun. Marami pang naging karanasan ng lolo patungkol sa mga ganoong nilalang, maging sa mga maligno at mga engkanto. Pero sa susunod ko na lang ibabahagi yun. Kumbaga, bukod na kwento ang gagawin ko. Fast forward na tayo, sir. 2004 na maalam ang lolo. Dahil na rin sa katandaan, wala naman siyang pinag-iwanan ng kakayahan niya sa amin. Kasi ang laging sinasabi nito na ayaw niya kaming mapahamak nila kuya. Maging ang libreta ng lolo ay hindi namin alam kung saan niya inilagay. Sabi naman ng tatay ay nilibing ito ng lolo kung saan hindi namin ito mahahanap. Naging malungkot man kami sa pagkawala ng lolo, pero kailangan naming tanggapin na ganun ang buhay. Ganun ang buhay ng mga nilalang sa mundo. Merong katapusan. Simula nang mawala ang lolo namin sa baryo, ay nagsilipanan na ang mga nilalang sa dilim. Palaging may natatagpo ang patay sa iba't ibang parte ng lugar. Wakwak ang tiyan at wala nang mga laman loob. Ang sabi-sabi naman ni nanay na sa pusod ng kagubatan daw naninirahan ang mga ganitong nilalang. Kaya kinatatakutan din talaga ang kagubatan na yun sa baryo namin. Nang panahon na yun, pasukan na. Nagmamadali kami ni kuya kasi mukhang may paparating na naman na bagyo. Kailangan kasi naming manguha ng mga tuyong kahoy upang may magamit kami na panggatong. Wala pa kasi kaming kalan o gasol na mga panahon na yon. At yun na nga, nang makauwi kami ni kuya, nagpasya kaming manguha sa gubat kung saan may mga punong natumba. Nalalapit na kasi ang tagulan, kung kaya't kailangan namin makapag-imbak ng mga panggatong upang hindi kami mahirapan sa pagluluto. Nang makapasok na kami sa kagubatan, ay kaagad na kami naganap ng mga panggatong. Maya-maya lang, bigla akong kinalabit ng aking nakakatandang kapatid. Itinuro nito ang pusod ng gubat. Balak niyang pumunta kami dun sa loob, kung saan ipinagbabawal ni nanay na pasukin namin yung lugar na yun. Mahigpit na bilin yun ng aming ina na wag namin papasukin ang pusod ng kagubatan. Usap-usapan kasi sa lugar namin na merong naniniraang aswang sa pusod ng kagubatan. Kinilabutan ako nang maalala ko ang sinabi sa amin ni nanay na kung sino man ang pumasok sa pusod ng kagubatan ay hinding-hindi na talaga makakalabas. Pero mapili talaga si kuya. Wika niya na mas marami daw ng mga sanga na kahoy na makukuha kami dun sa loob. Sa pangungulit ng kuya, ay napilitan akong pumayag kasi nangako naman ito sa akin na hindi daw kami magtutungo sa pinakamasukal na parte ng kagubatan na yon. Dala-dala ang sako na pinaglalagyan namin ng panggatong. Pinasok na namin yun. Habang tinatahak namin ang daan, palinga-linga ako. Hindi ko talaga maiwasang matakot at mangamba sa isiping baka nagtatago lang ang aswang na ikinikwento sa amin ni nanay. Medyo may kadiliman na kasi dun sa loob ng gubat, kahit na 2:00 pa lang naman ng hapon. Nagtataasan kasi ang mga puno at nagsisikapalan ng mga dahon nito. Kung kaya't nagpalinga-linga na ako sa paligid. Marami na akong nakikitang mga putol-putol na kahoy. Kung kaya't nagsimula na akong mamulot. Sobrang aliw na aliw ako sa pamumulot ng mga putol na kahoy. Dahil magaganda nga ang mga klase nito. At saka, tuyong-tuyo talaga. Kung kaya't hindi ko na malayan na napalayo na ako kay kuya. Agad akong tumingin sa paligid ko.
Hindi ko makita si kuya. Kaya tinawag ko siya, pero walang sumasagot. Kinakabahan na ako. Mangyak-ngiyak na ako nun kasi hindi ko na alam kung saan ang daan palabas ng gubat. Kasi puro matataas na damo ang nakapalibot sa akin. Patuloy pa rin ang pag-iyak ko habang tinatawag ko ang pangalan ng aking kuya. Malapit na rin gumabi ng mga oras na yun, kung kaya't mas lalo pang nadagdagan ang aking kaba. Ayokong abutan ng dilim sa gitna ng kagubatan at baka hindi na talaga ako makalabas doon. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang di inaasahan. Natalisod ako sa isang nakausling ugat, dahilan kung kaya't napatumba ako. Nang pagkatumba ko, may nakapa ako sa aking bulsa. Para bang basa ito, kaya dali-dali kong kinuha kung ano ito. Tinitigan ko itong mabuti at napagtanto ko na isa itong langis. Hindi ko naman alam kung para saan ito kasi pinahawak lang sa akin to ni kuya. Binigay daw ito ni inang, pero hindi naman sinabi ni kuya kung para saan ito. Kaya dali-dali ko uli itong nilagay sa aking bulsa. Kinuha ko ang sako at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Panay pa rin ang tawag ko nun sa pangalan ng aking kuya. Hanggang sa marinig ko na ang kanyang boses na tinatawag din ang aking pangalan. Sa malapit lang nagmumula ang boses, kaya dali-dali kong hinanap kung saan ito. Hanggang sa makita ko na ang kuya, kaya dali-dali akong tumakbo sa kanya at agad ko siyang iniyakap. Iyak ako ng iyak nun. At si kuya naman ay sige sa pagpapatahan sa akin. Kung kaya't agad-agad na niya akong niyayang umuwi dahil magtatakip silim na. Paniguradong makakagalitan kami ni ina kapag ginabi na kami ng uwi sa bahay. Nagkatakutan kami ng kuya nang sa paglalakad namin may marinig kami ng mga huni ng mga sisiw at manok. Nagkatinginan kaming dalawa kasi nagtataka kami. Wala namang kaming taong nakita doon sa may gubat, kaya imposible na may mag-alaga ng ganun doon. Kung kaya't mas lalo pa naming nilakihan ang aming mga hakbang para madali kaming makalabas sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay natigilan kaming dalawa ni kuya. Nang mula sa may di kalayuan meron kaming naririnig na isang pagaspas. Para bang tunog ng lona o tunog ng malaking dahon na humahampas. Kasabay ng huni na tila ba manok na humahagok. Kung kaya dali-dali na kami tumakbo ng kuya palabas ng gubat. Habang patuloy kami sa pagtakbo ay patuloy pa rin ang naririnig naming pagaspas at huni ng kung anong hayop iyon. Tila ba nakasunod lang ito sa amin. Walang lingon-lingon, humahangos kami nang makalabas ng gubat. Dahil sa pagmamadali namin ay naiwanan namin yung mga kinuha naming mga sanga ng kahoy. Nakalabas na kami sa may kagubatan pero naririnig pa rin namin yung tunog ng pagaspas. Mga ilang sandali lang ay narinig namin ang sigaw ng tatay. Sumunod ito sa amin nang may dala-dala itong itak. Tumingala ito sa mahimpapawid at sabay tumuro kasabay ng malulutong nito na pagmumura. Idinuro niya sa ere yung itak na dala-dala niya. Pagkatapos nun, biglang nawala na yung mga pagaspasan. Pagkatapos nun, ay agad na kaming inaya ni tatay para umuwi na. Nang makarating kami sa bahay, ay agad kaming sinalubong ng aming nanay. Dali-dali nitong inusisa si kuya kung ano yung nangyari sa amin. Si kuya ang tinanong nila nanay dahil hindi nila ako makausap.
Nanginginig pa rin ang buo kong katawan sa sobrang takot. Sinabi naman ni Kuya yung mga nangyari at yung pagkawala ko sa loob ng kagubatan. Nung mahimasmasan na ako, dun lang ako nakapagkwento kila nanay kung paano ako nahiwalay kay Kuya. Nung marinig ni nanay ang mga kwento namin, ay napailing-iling ito. Sabay wika nito, nakagagawan daw ng aswang kung bakit kami nagkahiwalay ng Kuya. At yung tunog na naririnig namin ng paggaspas ay mula din sa aswang. Mabuti na lang daw at di kami sinalakay ng aswang na yun. Pinagpahinga na kami ni nanay ng mga oras na yun dahil halatang halata sa amin na pagod kami ng Kuya. Makalipas ng hapunan ay pumasok na kami ni Kuya sa silid namin. Nakapaglinis na rin ako ng katawan ko nun, kaya hinubad ko na ang damit na suot ko upang makapagpalit na ng pantulog. Napaigtat pa ako nang may biglang nahulog mula sa aking bulsa. Dali-dali ko naman pinulot kung ano ito. Isa itong maliit na garapon. Yung kaninang nakita ko sa gubat na naglalaman ng langis. Kumpirmadong langis nga ito. Pero tinanong ko si Kuya kung bakit dala-dala niya yung langis na yun at kung bakit binigay ni nanay ito sa kanya. Pero hindi sumagot ang aking Kuya kasi tulog na ito. Kung kaya't ipinatong ko na lang ito sa aming lamisita katabi ng langis na gawa ng aking yumaong abuelo. Habang nakahiga ako, nagmumuni-muni, biglang pumasok na naman sa isipan ko yung nangyari sa amin sa may kagubatan. Meron talagang aswang na naninirahan dun sa gubat. At hindi lang ito kwento-kwento at hindi kuro-kuro ng mga tao dito sa lugar namin. Ang sabi pa ni nanay sa amin na yung narinig daw namin na tunog ng manok at sisiw ay gawa-gawa ng aswang upang linglangin kami. Kasi baka isipin daw namin na may mahuhuli kaming manok sa may kagubatan kung kaya't ganon ang ginawang tunog ng nasabing aswang. Kung hindi daw kami nakatakbo ng Kuya kaagad at baka pinagpipiestahan na kami ng mga aswang. Habang kinikwento ni nanay sa amin yun, ay talagang kinikilabutan ako ng mga oras na yun. Hindi ko akalain na mararanasan namin ang pagpaparamdam ng aswang sa sinasabing pusod ng kagubatan. Nasa ganun akong pag-iisip nang pinikit ko na ang aking mga mata upang matulog na sana. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Sobrang himbing na ng tulog ng Kuya ko. Naghihilik na nga siya. Samantalang ako naman ay dilat na dilat pa ang aking mga mata. Nakatingala lang ako sa may kisame nang biglang magtahulan ng mga aso namin sa labas. Kung kaya't dali-dali akong napabalikwas ng bangon at pinakiramdaman ko ang aming paligid. Bigla akong narinig ang mga aso namin na tila ba natatakot na ang mga ito. Kasabay nun ang pagkarinig ko ng may hinang kaluskos banda sa aming bintana. Napalunok ako ng laway. Tapos daan-daan akong naglakad upang silipin sana kung sino ang nasa labas ng aming bintana. Nanlaki ang aking mata nang may matanaw ako na figura ng isang babae na nakatayo sa labas ng aming bintana. Sa tulong ng liwanag na bigay ng buwan, napansin ko ang babae na tila ba masama ang titig kung saan ako nakapwesto. Tila ba alam nito na nakatingin din ako sa kanya. Napakapula at nanlilisik talaga ang kanyang mga mata. Napakurap ako ng ilang saglit lang. Nang pagbalik ko ng tingin ko sa may babae,
Nagulat ako kasi nasa harap na siya mismo ng bintana kung saan ako nakapwesto. Halos panawan ako ng ulirat ng mga oras na yun. Lalo pa nang mapagmasdan ko ang kabuuan nito. May pulang likido na dumadaloy sa bibig ng babae. Tila ba malapot ito na patuloy lang sa pagtulo. At magulo ang buhok nito na lumulutang na tila ba meron itong sariling buhay. Kitang-kita ko rin ang matatalas na kuko nito na nakahawak sa may bintana. "Ibalik niyo sa akin ang kinuha niyo," wika nito sa malalim na boses na para bang nagmumula ito sa ilalim ng lupa. Kaya napatras ako, lalo pa nang ilabas nito ang kanyang matatalim na pangil. Nanlilisik pa rin ito na nakatitig sa akin habang panayang sabi na ibalik namin ang aming ninakaw. Nagtataka naman ako kasi wala naman akong ninakaw sa kanya. At isa pa, hindi ko naman siya kilala at ngayon ko lang siya nakita sa tanang buhay ko. At isa pa, hindi ako magnanakaw, kaya napaka-imposible naman ang sinasabi nito sa akin. Kinalampag nito ang aming bintana na yari sa kahoy at pawid, na para bang bibigay na ito sa lakas ng kanyang pagkakalampag. Hanggang sa nabutos na nga niya ito at nahawakan niya ang aking braso. Napasigaw naman ako ng malakas dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa akin. Panay ang yugyug niya sa akin habang sinisigawang, "Ibalik niyo! Ibalik niyo ang ninakaw niyo!" Papanawa na ako ng ulirat ng mga oras na yun nang biglang may sumampal sa aking muka na ubod ng lakas. Pagdilat ng mga mata ko ay nakita ko si Kuya na bakas ang pag-aalala sa akin. Napayakap naman ako kay Kuya habang humahagulgol ng iyak. Nagising na rin sila tatay at nanay dahil sa komosyon na kanilang narinig. Nang mapakalma na nila ako, doon ko sinalaysay sa kanila ang lahat ng aking napanaginipan. Sabi sa akin ni tatay na baka binabangungot ako dahil sa patuloy ko pa rin iniisip yung nangyari sa amin ni Kuya sa may kagubatan. Dahil sa nangyari, doon na kami sa silid nila nanay at tatay na tulog ni Kuya kasi hindi pa ako nakakabawi sa takot na aking nararamdaman. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Agad kong hinahanap si nanay at nakita ko ito na naglalabas sa likod ng aming bahay. Sa di kalayuan naman ay natanaw ko naman si tatay na nagsisibak ng kahoy. Tapos bigla kaming tinawag ng Kuya at inaya na kami nito na mag-agahan na. Habang kumakain kami, ay sinabi ni nanay at tatay na magtutungo silang saglit sa may kabayanan. Dadalawin kasi ng nanay ang kanyang tiyahin na nasa ospital. Kung kaya, kaming dalawa lang ni Kuya ang maiiwan sa bahay. Bawal din naman kami sumama dun sa ospital. At isa pa, malayo-layo iyon at medyo may kamahalan din ang pamasahe. Pinagbili na naman kami na huwag kaming aalis ng bahay at lalong-lalo na huwag kaming magpapapasok nang hindi namin kakilala. Dali-dali naman kaming tumango ng Kuya bilang pagsang-ayon sa mga bili ng aming magulang. Bago magtanghali ay umalis na sila nanay at tatay, kung kaya't kami na lang ng Kuya ang naiwan. Kampante naman kami kasi sabi naman nila nanay na hindi sila magpapagabi ng uwi.
Pagkatapos kong maghugas ng pinagkainan namin ng kuya, ay nagtungo ako sa kwarto namin upang kunin ang sungka. Nasa ilalim ito ng lamesa kung saan nakapatong ang 2 garapon ng langis. Nang may mapansin ako, napakunot ang noo ko nang napansin kong kumukulo yung langis na gawa ng aking yumaong lolo. Nagtataka talaga ako. Bakit ganun? Bakit kumukulo yung langis na yun? Pero hindi ko nalang pinagtuunan pa ng pansin yun. Baka kasi normal lang. Kung kaya pagkakuha ko ng sungka, ay dali-dali na rin akong lumabas ng kwarto namin. Aayain ko kasing maglaro si kuya upang may pagkaabalahan kami habang naghihintay na makabalik sila nanay. Wala pa kasi kaming TV noong mga panahon na yun at wala ring baterya ang radyo namin. Kaya wala talaga kami mapaglibangan dun sa bahay. 5 beses na kami ng paglalaro nang pares na kaming magsawa ni kuya. Ibinalik ko na sa pinaglalagyan namin yung sungka. Tapos dinampot ko yung 2 garapon ng langis. Tapos pinakita ko to kay kuya. Itatanong ko kasi kay kuya kung bakit kumukulo yung langis ni lolo. Tapos kung bakit hindi kumukulo yung langis na pinatago niya sa akin. Napakunot naman ang noo si kuya kasi siya man ay nagtataka rin. Hindi rin niya alam kung bakit kumukulo yung langis na gawa ni lolo. Tapos yung isa naman ay hindi. Kung kaya, binuksan nito yung langis na binigay niya sa akin na sinabi niyang binigay ni nanay sa kanya. At dito, umalingasaw ang isang nakakasulasok na amoy. Napatakip kaming 2 ng ilong at dali-dali namang sinarado ni kuya yung garapon. Pagkasara nun ni kuya, ay nawala na din yung umaalingasaw na amoy, kung kaya't nakahinga na kami ng malalim. Pinagtabi namin yung 2 garapon at pinagmamasda namin kung ano ang pinagkaiba ng mga ito. Nang di namin mapagtanto ang pagkakaiba ng 2, nagpasya na lang kami ni kuya na antayin namin sila nanay at tatay para sila lang ang tanungin. Binitbit ko ito patungo sa may kusina. Doon ko muna ito ilalagay at baka mabasag pa ito sa kwarto namin at doon umalingasaw. Isa pa, maghahanda na rin kasi kami ng pananghalian ni kuya. Mabilis na lumipas ang oras. Ilang minuto na lang at papatak na ang 6:00 ng gabi. Ngunit wala pa rin sila nanay at tatay. Isinara ko na ang bintana at pintuan dahil madilim na rin sa labas. Dahil wala pa sila nanay at tatay, nauna na kami ni kuya ng magkapunan nun nang makaramdam kami ng gutom. Nasa hapag kami ng kuya nang may bigla na lang na kumalampag sa aming bubungan. Nagkatinginan kaming 2 ng kuya, parehong nakikiramdam sa paligid. Maya-maya lang, may naramdaman kami na kumaluskos sa may dingding. Hanggang sa unti-unti itong pumupunta sa may pintuan namin. Nakaramdam ako ng sobrang takot at kaba ng mga oras na yun, sir. Para bang hinahalukay ang aking buong kalamnan. Kung kaya't napasiksik ako sa aking kuya, niyakap ko siya ng mahigpit. Nang bigla na lang na may kumalampag sa may pintuan. Kasabay nun, may narinig kaming mga angil at tila ba naghahabol ito ng hininga. Tapos, kinalabog nito ng kinalabog ang pinto. Yung tipong masisira na ito sa sobrang lakas. Kung kaya, mas lalo akong napasiksik kay kuya. Ramdam na namin ng kuya na magigiba na ang pintuan. Kung kaya't napaatras na kaming 2. Habang umaatras kami ng dahan-dahan, walang ano-ano'y tuluyan na ngang nagiba ang aming pintuan. Napasigaw kaming 2 ng kuya sa sobrang gulat.
Nang tuluyan na ngang magiba ang pintuan at niluwa nito ang isang nakakikilabot na nilalang. Ang wangis nito ay nakakikilabot talaga. Maitim ang balat nito na mabalahibo. Nanlilisik ang mapupulang mata at ang pangil ay nagkahabaan na may tumutulong laway na tila ba hindi napapatid. Meron din itong pakpak na malapad na kulay itim. Nakangisi itong pinagmamasdan kaming dalawa ng aking kuya. Mabilis namang kinuha ng kuya ang lagayan namin ng asin. Dahil ito ang turo sa amin ng aming lolo na pangontra sa mga ganitong nilalang. Ako naman, kinuha ko yung itak ni tatay na nakalagay sa ilalim ng lababo namin. Ipinakuha rin sa akin ng kuyang walis tingting na nakasabit sa may dingding. Alam ko naman kung para saan ito. Isa rin ito sa mga pangontra sa aswang. Kagaya ng sinasabi nito sa aking panaginip, paulit-ulit din niyang sinasabi na ibilik namin ang ninakaw namin sa kanya. Labis naman akong naguguluhan dahil hindi ko naman alam kung ano ang ninakaw ko sa kanya. Mas lalong nang dalaiti ang aswang dahil wala akong maibigay sa kanya at hindi ko naman talaga alam kung ano nga ba ang sinasabi niya na ninakaw namin. Umangil ito ng umangil ng nakakikilabot at dahan-dahan itong naglakad papalapit sa amin. Napakapangit talaga ng wangis nito, lalo na nung makalapit siya sa amin. Langhap na langhap ko na rin ang napakabahong amoy nito. Nakasisigurado talaga ako na siya yung nakita ko sa aking panaginip. Yung babaeng galit na galit sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na ako nananaginip ng gabing yun. Totoo na ito. Totoo na nakaharap namin ang aswang. Huminto ito. Mga ilang dangkal na lang ang layo nito sa amin. Hindi na ako makagalaw sa sobrang takot. Maging si kuya ay tila ba na estatwa na rin. Panay na lang ang lunok ko sa aking laway dahil hindi na ako makapagsalita pa. Itinaas ko ang hawak kong walis tingting. Ganon din naman si kuya. Kumuha ito ng isang dakot na asin. Lalaban kami kahit ano ang mangyari para sa aming buhay. Ganon din kasi ang sinabi sa amin ni lolo na kapag nakaharap kami ng ganitong nilalang ay huwag kaming matatakot dahil pag nagpadala kami sa takot ay lalamunin kami nito sa espiritual at sa totoong buhay. Subukan mong galawin niyang kapatid ko at hindi mo na makukuha yung hinahanap mo. Sigaw ni dito. Napatingin naman ako kay kuya. Hindi ko lubos akalain na meron pala siyang alam sa hinahanap ng halimaw. Kasabay nun, inilabas niya yung garapon na naglalaman ng langis na mabaho. Ipinakita niya ito sa halimaw. Ngunit agad din itong tinago ng kuya noong akmang hahablutin na ito ng nilalang. Umangil ang nilalang sa sobrang galit nito at agad nitong sinunggaban ng kuya. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang kuya, kung kaya't hindi siya nadapuli ng aswang. Muling sumugod ang nilalang, kaya't dali-dali kong hinanda ang walis tingting at itak na hawak ko. Walang humpay kong hinambalos ang walis tingting sa katawan ng aswang. Tinatamaan ko naman ito. Sa bawat pagtama ko ng walis tingting sa katawan ng aswang, ay siya namang pag-atungal nito na tila ba nasasaktan talaga siya. Dito, nakakuha na ng tiyempo ang kuya. Pinagtataga siya ng kuya. Ngunit tila ba hindi ito nagagalusan ng itak. Para bang isa itong goma na tumatalbog lang ang bawat pagtaga ni kuya. Kung kaya, dumukot si kuya ng isang dakot na asin sa may lalagayan. Ito ang isinaboy niya sa nilalang.
Dito, tuluyan pang naguhumiyaw ang nilalang sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Umuusok ang katawan nito sa bawat paghambalos at tama ng asin. Napatras ang nilalang dahil sa sobrang sakit na kanyang nadarama hanggang sa bumagsak na ito sa sahig. Dito, muling inilabas ni Kuya yung langis na ipinakita niya sa aswang. Dito, nakasisiguro kami na langis ng aswang ito. Ito yung ginagamit nila na pangpahid sa katawan nila upang makapagpalit sila ng anyo. Ito rin siguro yung sinasabi niya na ninakaw namin ni Kuya. Tinanggal ni Kuya ang takip ng garapon. Tapos, binudburan niya ito ng asin. Muling umangil ang halimaw nang makita niya ang ginawa ng Kuya. Kung kaya't dali-dali itong tumayo upang agawin sa Kuya ang langis. Subalit, dahil sa panghihina ng nilalang, ay bumagsak lang ulit ito. Bumula ng bumula yung langis na hawak ni Kuya at naramdaman niyang mainit ito. Kung kaya't bigla niya itong nabitawan. Pagkabagsak nito sa may sahig, ay bigla naman itong nagliyab. Mas lalo pang naguhumiyaw ang halimaw. Si Kuya naman ay dali-daling kinuha sa akin ng walis tingting. Tsaka walang humpay niyang hinambalos ang nilalang. Puno na ng latay ang naturang halimaw. Ngunit hindi pa rin ito tinitigilan ng Kuya. Hanggang sa manghina na ito. Pagkapang napapaalis ang halimaw sa bahay namin, ngunit sinuso ito ng Kuya. Tila ba hindi pa lalabasin ng buhay ang halimaw sa bahay namin. Dali-daling kinuha ni Kuya ang langis na gawa ni Lolo. Kumukulo pa rin ito. Dali-daling binuksan ng Kuya ang takip ng langis at ibinuhos ang laman nito sa halimaw. Dito, tuluyang nalusaw ang halimaw na para bang mahika ang nangyari. Parang magic dahil biglang umusok ang halimaw at nag-apoy. Nasunog ang halimaw nang wala sa oras. Tila mo ba isang asido ang langis ng Lolo? Timubuto ng aswang ay tinunaw nito. Mga ilang minuto ang makalipas nang mawala na ang halimaw, ay dito na nagsidatingan ang ilan pa naming mga kapitbahay. Nagising daw sila sa sobrang ingay namin. Pero wala daw silang narinig na mga palahaw ng halimaw. Maging nung pagdating daw ng aswang ay hindi nila narinig. Kahit ang mga kahulan ng aso ay hindi din nila nadinig. Napaupo akong nanlalata sa may gilid ng bahay namin. Nagpapasalamat ako sa Kuya sa katapangan na kanyang ipinakita sa pagtatanggol sa akin. Lumapit naman sa akin ng Kuya at niyakap ako nito. Napaiyak na ako nun dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Inalu-alo naman ako ng Kuya at sinabi niya na matutuwa sa amin ng aming lolo dahil sa ginawa naming katapangan na hindi kami nagpadaig sa takot na dulot ng aswang na yun. Inusisa pa ng ilang kapitbahay namin yung labi ng aswang na tuluyan ng nalusaw. Para bang tubig na lang ito na nakahiga sa lupa. Hindi rin sila makapaniwala. Nanggagambalain kami ng ganong nilalang. Hindi nila kami iniwan hanggang sa dumating sila nanay at tatay. Naguguluhan naman sila nanay at tatay. Sa ano ba ang nangyayari? Kasi madaming tao sa bahay namin. At isa pa, sira-sira ang bahay namin. Lalo na yung sa may bandang pintuan. Ipinaliwanag naman ni Kuya ang lahat ng nangyari. Niyakap naman kami nila nanay at tatay. At sinabi na sana hindi na lang nila kami iniwan. Ikinuwento rin sa amin ni Kuya kung paano sa kanya napunta yung langis ng aswang.
Wika ng kuya na nakita raw niya ito sa may bukana ng gubat noong nangunguha kami ng mga putol na kahoy. Nababalutan daw ito ng isang itim na tela. Inakala ni kuya na pera ang laman nito, kung kaya't dali-dali niyang kinuha. Nang binuksan niya ay isa lamang itong langis, kagaya ng langis ng lolo, pero may kung ano na nakalagay dito sa loob na nagbigay ng kuryosidad sa kuya, kung kaya't kinuha niya nga ito. Pinahawak niya sa akin at sinabi na ibinigay ito ng nanay pangontra sa aswang. Kaya pala hinabol kami ng aswang dahil sa kanya pala ang langis na yon. Humingi naman ng patawad ang kuya sa akin, maging sa nanay at tatay, at sinabi niya na hindi na niya uulitin. Nang dahil kasi sa kapasawayan niya ay kamuntikan na kaming mapahak. Mabuti na lang talaga at nailigtas din kami ng langis ng lolo. Kahit nasa kabilang buhay na, ay nagawa pa rin niya kaming protektahan gamit ang iniwan niyang langis sa amin. Dahil sa nangyari na yun, sir, ay napilitan ng nanay at tatay na ibenta na lang ang bahay at lupa namin dun sa may gubat. At pinili na lang na lumipat sa may kabayanan, malapit sa bahay ng pinsan ng nanay. Dahil dun, mas ligtas kami at malapit din sa paaralan. Natatakot din kasi ang nanay at tatay na baka balikan kami ng mga kamag-anak ng aswang na napatay ng kuya. Sa ngayon, sir, may pamilya na ako at ang kuya. Ang mga kapatid ko man ay meron na rin. Matatanda na ang nanay at tatay. Wala ring nagmana ng kakayahan ng lolo sa amin. Pero ako, hindi ko makakalimutan yung mga naging karanasan namin. Simula pa nang nabubuhay ang lolo hanggang dun sa aswang na sumalakay sa amin. Hanggang dito na lang, sir, ang aking kwento. Sa susunod po, kung sisipagin, ibabahagi ko din ang ibang naging karanasan ng lolo nung kabinataan niya, noong nag-aaral pa lang siya sa panggagamot. Marami talagang naging karanasan ng lolo na naikwento niya sa amin. At ibabahagi ko ito sa inyo sa susunod. Hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel.